Speaking of rally po, eto po, yung rally po mukhang mas malaki pa tong rally na to sa November 30 kaysa sa September 21. Ito po ang hindi mo na maintindihan yung ating pangulo, no? Kung ano po ang talagang tama si BP Sara yung pag sinasabi niya na hindi marunong magpresidente. Ramdam na ramdam natin eh. Ano po tayo, isolated tayo sa international. Wala pong ibang ka-meeting si BBM sa buong APEC. Alam niyo po, ang ka-meeting ni Tatay Digong nung mga nagdaang APEC, si Donald Trump, ka-meeting niya. At proud na proud pa si Donald Trump na ipakita na friend sila ni Digong. Si Xi Jinping, ka-meeting ni Tatay Digong. Si Vladimir Putin, grabe, sabi ko nga, napakalayo talaga ng presidente natin. Tapos yung mga maliliit na problema sa China, hindi na po dapat iniinda natin yan dahil hindi naman, alam niyo yun, yung binuhos natin yung may mga atin ito, kung ano-anong kampanya na wala namang katuturan. Iwan na iwan po tayo sa ASEAN. Lahat na kinabang, lahat na tuwa. Nung pong sinabi na meron silang kasunduan, yung ASEAN countries may kasunduan sa China. Tayo lang po hindi makikinabang. Bakit? Wala naman tayo nun eh. Hindi naman na tayo kasali sa China eh. Alam niyo po yung katulad niyan, yung tourism natin. Oh, ngayon, ino-open na nila. Samantalang pinaghinalaan nila yan dati, yung passport, yung e-passport. Ang hinala nila yung dati, nakakapasok yung mga espiya ng China dito dahil dyan. Maluwag tayo masyado sa pagpapapasok. Hinigpitan yung China na nakakapanghinayang kasi sila yung susi ng, di ba? Maraming ipapasok na pera yan. Okay. Ngayon po, eto po, yung mga pahayag ni BBM, talagang magugulat ka eh. Sabi po ni BBM sa kapihan briefing sa South Korea, tinanong po siya kung anong masasabi niya sa malaking rally follow-up dun sa September 21. No, ito po ang sagot ni Pangulong Marcos. President Marcos Jr. is fine with upcoming November 30 protest rally against corruption. Alam nyo, okay lang daw sa kanya yung November 30 rally. Ang tanging concern niya ay ito po. The only concern I have when we have demonstrations for whatever reason is that there are agitators who will go and try to cause trouble. What demonstrators goes to demonstration with Molotov cocktails that are not intending to cause trouble or to hurt people. He said these agitators are what the government is worrying about and are watching out for. Parang wala na siyang pakialam eh. Sige, mag-rally lang kayo. Basta ang concern niya lang, wala lang sanang mga agitator na may mga molotov bomb, na may mga manggugulo. Sabi ko, anong klaseng presidente talaga, no? Wala po kayong balak lutasin. In the first place, yung September 21 na maraming nagpunta ng rally, hindi nyo inintindi, Mr. President. Yun yung problema eh. Wala na talaga kayong, ewan ko. Kahit hindi ka marunong magdasal, dalawa lang, ang tendency ng mga Pilipino, maging wala na rin tayong pakialam, magwala or maging wala na lang tayong pakialam. Sa totoo lang. Kasi, ang main concern dapat doon, Mr. President, bakit magrarally uli?
Matapos mag-rally noong September 21, magrarally na naman ng malaki. Malaki na naman ang rally sa November 30. Ang tanong, Mr. President, bakit may rally pa rin? Alam mo, Mr. President, simple lang po. Hindi nyo naman inintindi yung rally ng September 21 eh. Ang attitude nyo at saka ng mga follower, ako sa tingin ko ganito talaga yung attitude ni Mr. President eh. Katulad ng mga utak ng mga follower niya. Ano ba yung utak ng follower niya? Ako pa rin naman ang presidente. Di ba? Nagtatawa pa yan. O sige, rally pa kayo. Paggising nyo bukas, si BBM pa rin ang presidente. Anong uri ng pamumuno yan? Na ang tanging gusto nyo lang gawin ay to survive. Makasurvive lang kayo yung pinagmamalaki. Wala na po kayong pinagmamalaki. Yung inyong mga vloggers, yung mga followers po ninyo, wala nang ipinagmamalaki. Ang babaw na ng pinagmamalaki. Alam nyo ba kung anong kinakantsaw na lang nila ngayon sa mga Duterte? Dati kinukumpara pa nila eh. Dati, nung bago pa lang kayo, yung nangangako pa lang kayo ng mga kung ano-ano, yung akala nila, yung pangako nyo matutupad. Nangangantsaw pa yung mga yan, yung mga followers ni BBM. Nangangantsaw pa yan. O ano, naisip ba yan ni Duterte? O magpapatayo ng hospital sa cancer. Naisip ba yan ni Duterte? O maglalagay ng mga special hospital sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Naisip ba yan ni Duterte? Nangangantsaw pa eh. Ngayon, na-realize nila na hanggang hukay lang yun. Hanggang ground breaking lang yun. Panay hukay lang yung ginawa ninyo. Niposte ng mga ospital na pinangako nyo, nga. Opo, yung MRT7 na lang, di ba? Patapos na yan. Kung hindi po nagkaroon ng pandemya, tapos na malamang yan eh. Parang hindi na gumagalaw eh. Nakaka-frustrate kasi kung ano-ano na lang ang sinasabi. Alam niyo yun? Kaya po nagrarally ang mga yan, meron silang tinututulan. Tignan nyo kasi yung attitude ni BBM, no? Yung tinanong siya riyan, ano po masasabi nyo, may malawakan rally September 21? Kung hindi ako presidente, magrarally rin ako eh. Anong sagot yun? Kung hindi raw siya presidente, magrarally din daw siya. Ang point po dun, Mr. President, may problema pong malaki ang Pilipinas. Lutasin ninyo. Hindi nyo sasabihin na makikirally lang ako. Ngayon, tinanong na naman siya. O ano po masasabi nyo? May malaking rally na naman sa November 30. Okay naman ako mag-rally sila. Pero eto ang problema ko, yung mga agitator na manggugulo. Anong klaseng presidente? Lutasin nyo para wala na rally. Nakakamiss po kay Tatay Digong. Panahon ni Tatay Digong. Pasensya na kayo, mga tokmol na mga loyalista at mga dilawan at kakamping at mga makakaliwang grupo. Pasensya na kayo. Kasi panahon ni Tatay Digong, nagrarally pa rin kayo, nagtatangka pa rin kayo magrally. Pero ilan nang dumadalo sa rally nyo? 30? Meron ngang EDSA People Power, di ba? Nanawagan kayo. Putya, EDSA People Power. 500 yung pulis, 30 lang yung dumalo. Meron pa nga, Ninoy Aquino Day. Yung speaker lang eh. Ang kausap niya ng mga pulis eh. Wala talaga siyang kaide-ideya, mga kapatid. Ako nanliliit ako pag nakikita ko siya eh. San siya sa picture taking ng APEC? Dito po sa pinakadulo. 'Di ba? Sa rally po, nung panahon ni Tatay Digong, bakit po may nagrarally pa rin pero 7 lang? 7 rallyista, 20 yung placards.
Wala po silang nahihimok noon na mag-rally, Mr. President. Ngayon, ang nangyayari ngayon, raling-rally na mga tao. Ang ginagawa ng mga tauhan nyo, inuuto pa yung mga nagrarally na awate na wag manawagan ng BBM resign. Na yung mga nagrarally, wag manawagan ng magnanakaw si Romualdez. Ang isigaw pa rin nila si Sara Duterte. Kayong mga artistang sasama sa rally, Vice Ganda at iba pang mga superstar, sana naman, no? Si Vice Ganda, alam natin, bata yan ni Martin. Wala tayong asahan dyan. Pero yung mga iba, sana naman, no? Ma-realize ninyo na hindi si Duterte ang walang involvement yung mga Duterte sa flood control projects. Sa mga nakawan ngayon, wag nyo pong ipakita sa mga artista po, malakas po ang inyong impluensya, no? Sa mga fans nyo. Wag nyo pong sabihin na si Sara Duterte pa rin po yung isisigaw nyong i-impeach, samantalang lantad na sa inyo. O, kayong mga artista, nasisigaw na si Sara Duterte pa rin ang panagutin. Meron po ba kayong mansyon ni Sara Duterte sa Forbes Park? Wala. May mansion ba kayo sa Alpaland? Alpaland ba yun sa Baguio? Oh. Excuse me po. Alam ko yung may mga mansion dun sa Alpaland na nagkakahalaga ng 100 million. Di umano. Ang merong mga mansion dyan, nagpakasal dyan si dyan pala kinasal. Itong si Atayde at saka itong si Maine Mendoza. Dyan din po yung korporasyon na kasama raw di umano si Chis Escudero. Si Yap, meron po talagang bahay na sa kanya nakaano. Si Saldico. Ayan, narito po sa sa bilyonaryo. Ayan po yung mga involved dyan. Ang mamahal ng bilhin, yun palang Alpaland na yan. Mas mataas pang elevation sa Baguio. No? Mas mataas pa raw yung elevation sa Baguio. Ibig sabihin, mas malamig pa raw dyan kaysa sa Baguio City. Grabe. Sila pa rin. Yung mga involved pa rin sa lintik na mga flood control na yan. Na hanggang ngayon ay wala pa rin pong makasuhan. Hindi ko po alam kung bobo na lang talaga tayo eh. Simple lang po, di ba? Nagpatayo ka. Parang ganito po, bumili ka ng bigas, hindi ka binigyan. Pabili nga po bigas, 3 kilo. Sinuklian ka naman. 50 isa. 200 binigay mo, binigyan ka ng 50. Asan po yung bigas? Hindi na binigay sa'yo bigas. Di ba? Ang dali lang po nun. Kung hindi ka binigyan ng bigas, sapakin mo yun. Hay nako. Pinondohan mo yung flood control. Wala kang nakitang flood control. Bawal pa rin idemanda yun. Maghanap pa rin kayo ng ebidensya. Ano pang ebidensya ang gusto ninyo? Nagbayad tayo, may tumanggap. Hindi mo na talaga, ako talaga, hindi, ang hirap pong unawain kung bakit po walang makasuhan. Wag na po yung malahatan muna. Yun muna, yung 421 na Ghost Project. Ghost Project pala eh. Binayaran mo, wala kang nakita. Anong ebidensya pa po ang